So, what's up guys? No, another market review and overview July 22, 2024. And good evening sa inyo lahat. Alright, so let's proceed. No? Kumustahin natin yung ating mga entries for the past few weeks. Weeks na ba? Okay. We'll be here. Dito muna ako sa Gedli. Ayan. So, tingnan natin ano nangyari. Alright. So, shout out sa mga nakikinig at sa ating live listener ngayong gabing ito. Maraming salamat for tuning in and joining us. Okay. Alright. Handa na ba kayo? Oh, medyo maulan guys dito sa atin. No? Okay. Let's go. Mm-hmm. Narinig ba? Medyo malakas yung ulan. Alright. So, let's proceed to this. Sa ating journal. Okay. Medyo maingay. Lakas ng ulan guys eh. Haba na. So, bisitahin muna natin itong ating mga entries for the past. So, nag-start tayo mag-re-entry ng trades natin ng supposed to be dapat 11 eh. Kaya lang wala tayo naka-entry dito. Pero dito sa CAD CHF, tignan natin. No? Ano na ba nangyari dito? Ano yung mga inabangan nating catalyst dito? So, interest rate nila sa CAD is upcoming July 24 pa rin naman. Then, ano na pang update dito? So, may mga instances kasi nag-error yung may FX book natin. So, tignan natin ano yung mga nangyaring result dito. So, may FX book. Ito lang tayo dito. Ayan. Calendar. Tapos, CAD, no? CAD, abog CAD. Major. So, tignan natin. Loading. Tagal ah. So, balikan lang natin yung mga data na nag-gather natin for the past, ano. So, may dinagdag pala ako dito guys. Itong impact. So, high impact siya. Then, red siya, no? So, lalabas siya na red. So, wala pa tong actual. Ayan. Loading. Aba, tagal naman. Ayun. So, sa CAD, no, yung July, tingnan natin yung mga previous data. Calendar, July 19, upcoming. Okay. So, ito yung reason bakit bearish si CAD. So, yung actual niya ay ito, no? So, in terms of data nito, ay bearish talaga siya. So, i-update lang natin yung ating journal. And then, paste lang natin ito. So, yung inintay pa natin na interest rate nila. So, ibig sabihin nito guys, no, magbababa ng interest rate si CAD. So, yung consensus nila, nagkaroon na sila dito ng consensus, ay 4.5 meaning magiging weekend pa yung CAD. So,
we're expecting na magkakaroon pa ng more bearish side si CAD CHF. So, lagay lang natin yung ating record dito. May consensus na ba to last time? Parang walang consensus pa to last time eh. Okay, nagbago na sila, no? Tingnan nyo dito. Nagpalit ng consensus si CAD, no? Kung titignan natin yung current viewing ng CAD interest rate, 4.5. So, tama yung forecast natin ng CAD sa intermarket ay magiging bearish, no? So, we're expecting na papalitan na natin to 4.5 yung expectation nila percent. So, this would be a bearish, no? Magiging bearish ito. More bearish side pa tayo. Tapos yung trade balance ng CHF, lumabas na. So, bullish siya. So, trade balance nila. Then, yung mga next news niya, wala pa, no? US sentiment, titignan din natin to yung US sentiment niya kung ano yung nangyari. CHF. Ito na naman tayo. Nasaan yung Switzerland? Yan. So, retail sales. So, yung actual ng ano nila, yung sentiment is more on, okay, 65%. 60% is bullish, no? Okay, consensus nila is, wala silang consensus. This sentiment indicator is very important tools for traders. This indicator shows percentage of buyers and sellers of USD CHF. Helps you make better decision by. So dito sa part na to, higher than expected figure should be seen as positive bullish while lower than expected. It's okay, bullish, no? Bullish yung CHF, no? Strong. So we can still hold this position for a couple of days pa. Then up until mag-release ng interest rate si Canada. So next week, this week na yun. Wednesday, no? So we're still bullish pa rin sa CHF. And then in terms of intermarket, ito yung mga reading natin last time. So meron changes sa interest rate, no? So interest rate ng CAD titignan natin. So, Canada. Okay, meron change na sila dito. Tingnan natin yung forecast nila. So, your forecast nila is, yun nga, pababa pa sila ngayon, no? September dapat yung kanilang, yung plan na magkaroon ng interest rate cuts. Pero, let's see, no, this upcoming week or upcoming release kung magka-cut sila ng rates, no? Ibig sabihin, yung bearish side ng momentum ng CAD CHF, we can still hold pa rin, no? Ma-hold pa rin natin siya. Okay. And, still, ganoon pa rin naman to. Titingnan lang natin, i-update lang natin to. Tapos, ito na yung updated natin. Ito yung, CHF ng 17. Hindi ko lang kung nakapasok ba tayo dito. Tapos, tingnan natin. 17. Okay, 19. Ito yung 19 last time. So, wala pa tayo ngayon. So, update natin ito ng 22 ngayon. Tingnan natin yung scoring. Okay. Update natin siya. Okay, CAD CHF. So, si CAD is still bearish pa rin. Okay, wait lang. Bearish pa rin siya. Dito sa side na to. CAD, grabe oh. Puro. While si CHF and JPY still bullish, no? Lakas pa rin. Ibig sabihin,
tama yung analyzation natin last week and meron tayong mga positions, then we can still hold that positions. So, mag-update lang tayo na itong ating journal para sa ating mga datas. Okay. So, dito sa part na to, hindi tayo nakapass, di na tayo nakapag-read dito. So, scoring. So, dito na tayo maglalagay, no? Ang scoring niya ay negative 9.9 July 22, 2024. So, around 9:41 p.m. So, okay. CAD is negative 9.9 day 1. Sa day 1 na to, no? Day 1 tayo nakatingin. CHF is positive 7.4. Okay, bearish pa rin siya. So, tignan natin kung ano na yung current situation sa CAD CHF. Okay. So, may na-trigger na. Nakapasok na tayo dito. And kanina lang, nakakita din tayo dito, no? Dito yung oops, nasan yung CAD CHF data natin? Nandito. Sorry. So, ito yung 19 natin. Tapos, ito yung 22, no? Okay, 22. Then, oras ng 9:42 p.m. Ayan. So, ito na yung data na nakita natin. But, nakikita tayo dito ng opportunity ulit. Ayan, nag-apply na tayo dito. Ayan, mali yung napindot ko. Ayan. Hindi ko mataas. Gawin ko itong 3. Okay. So, dito sa part na to, nakita na tayo ng panibagong opportunity. Ayan. This time, medyo maiksi lang to, no? Okay. So, nagkaroon dito ng imbalance. Then, may validate na siya. Actually, kanina pong hapon ginawa, no? Ayan, na-break na yung structure dito. So, i-update ko na lang siya. Hmm. So, nag-apply na tayo dito ng GP5. GP 5.1. So, na-trigger na siya. So, bababa ko na lang dito. Okay. Screenshot natin. Alright. Journal.
So, nag-add tayo dito ng GB 5.5. Tapos, yung image natin ay ito. So, continuous pa rin. So, ayan. Medyo mahina daw yung net namin. Tingnan ko nga. Okay. So, ask ko lang guys na kung malinaw ba? Narinig niyo ba ako ng clear? So, current positions natin ay ito na siya. Ayan. So, currently meron na tayong ganitong positions. Ito na yung ating mga trades. Tapos meron pa tayong ito. So, running ano na tayo. Almost, I guess, 700 pips na to. Yung current market movement niya. Yung ating mga entries, no. Yun yung mga na-trigger na. So, we started trading since July 18, no? Yung mga positions natin na-trigger ng July 18 and then still holding it. Malinaw ba guys? Or narinig niyo ba ako? So, ayan lang natin siya. Yan na yun. Okay. So, next tayo. Na-update na natin ito. Okay na yan. Then, next tayo. Oops, saving pa pala. Sorry. Sunod natin na itong NCDJPY. Ano na nangyayari dito? Excuse me. Inflation YOY. So, this is another yung YOY niya. Year over year. Okay. Medium risk. Inflation pala yon. Sorry. Inflation. So, mid lang to. Mag-comment nga kayo dyan guys kung naririnig nyo ako ng maayos. So, yung news na to, July 17. So, 3.3, no? Ito na pala yung result. So, bearish siya. Tapos, JPY, trade balance naman nung 18. Lumabas na din, no? Na-update na din natin to. So, yung trade balance ng JPY ay lumakas, no? Tapos, yung mga upcoming. So, update din natin yung mga lumabas pa nung 19. Tignan natin. JPY, kung in terms of sustainability, kaya niya pa ba itong i-sustain or i-maintain, no? Comment nga kayo dyan guys no, kung malinaw pa. So, check natin no last week. Yesterday. Okay, itong 17 to 20. Ay, sorry. 17 to 30. So, tingnan natin yung mga catalyst na lumabas. Trade balance nila, good. Then, nung 19, inflation rate nila ay gumanda, no? So, consensus nila is 2, tapos naging 2.2 in terms of energy and food, no? Then, dito lang sila bumagsak sa inflation rate ng core, no? Year over year. So, hindi naman sobrang layo dun sa target nila. Maganda pa rin. Ang target nila ay 2.7, pero yung result is 2.6, no? This is good pa rin, no? But, in terms of the investment stock, so, and then foreign bond investment, ayan. Then, yung mga upcoming pa natin dito ay, ayan. Ano pa yung next nating aabangan dito? So, yung pinaka-tinitingnan na lang natin dito itong consumer confidence, no? So far, yung data ng Japan is good na. So, we expecting ng GDP nila sa next report nila ay maganda. So, still, continuous bullish pa rin. So, bull pa rin yung ating expectation sa Japan. Then, yung ating data, tingnan natin. So, dito tayo pumasok, NCDJPY. So, that was July 17. Then, July 18. July 18, nandito. Hindi pa tayo nakapasok dyan. Then, nung 19, I think nag-update tayo ng 19. So, nung 19, still pa rin, pero wala tayong ginawang entries dyan.
Pero tingnan natin yung NCD and JPY. NCD JPY. So, whoops. Ayun na. Gumalaw na. Gumalaw na ang baso. So, ito yung 20. July 22. 2024. Tapos 9:50 PM. Then, this is the data. So, meron tayo ditong buy sell limit ulit. Nakakita tayo dito ng opportunity to re-entry. So, meron ditong supply. Alright. Oh, sobrang malabo pa yung imbalance nila sa akin. Pero dito lang, ito lang yung hindi na pwedeng balikan. Then, meron na sila ditong support. The breakout structure. Goods na, no? Valid pa rin, no? So, okay. Para mabilis, kopyahin na lang natin yan. So, okay. So, sa phone kasi ako nagtitrade pag umaga at hapon. Pero pag gabi, yun, dito tayo nakakaupo. Okay. So, meron tayo ulit dito. GP 5.1. So, ito na yung pinaka-updated natin. So, in terms of scoring naman, hindi ko pala na-check, sorry. NCDJPY. NCDJPY. NCD is 9.9, JPY is 9.9. So, still strong. Maganda pa rin. Maganda pa rin yung scoring niya, pre. Okay. Save lang natin to mga tropa pips. Then, update tayo. NCDJPY. So, dito hindi tayo nakapag-entry. Wala tayong entry dyan. But this time, ito yung scoring last 19. So, dito nakapasok tayo ng GP 5.1. Ito pala yan, no? So, dito na tayo. So, dito, part na to, wala tayong entry. So, ito na yung bago. Wala to. Leave it blank nyo na lang. Scoring. So, okay. Insert natin. July 22, 2024, 9:53 PM. NCD is negative 9.9. JPY is positive 9.9. Friday 1 period. So, nag-add na tayo dito ng 5.1. Tapos ito yung table ng ating trade. Oops. Hindi pa na-save, sorry. Ba, yun na yun. Parang hindi pa. NCDJPY. Ano din naman sobrang layo. Ito na ba yun? Tama ba? Sorry. Parang iba. Ba yung naipasok ko? Ito. Yun. NCDJPY. So, may entry tayo dyan. So, hindi pa na-trigger itong isa, no? So, yun. Save lang din natin. Okay. So, next.
CAD JPY. So, meron tayo ding entry dito. So, Canada interest rate pa rin. 4.5 na yung ating consensus na darating na, no? So, still dovish pa rin sila, no? JPY, ganun pa rin yung data, same pa rin naman. Ito yung entry natin last time. So, i-revisit natin to, 18. Oh, walang 19. Ito yung 19. So, ito yung 19. Nakapasok na tayo dito sa price nito. Then, check natin yung current. So, ito yun. Wala pa tayo ditong data. Yan. Ito CAD JPY ba yun? Ay, sorry. Nasaan na yun? Okay. So, nakapasok na din tayo dito. Nag-add na ako dito. Nakita tayo dito. Ganun lang. Paulit-ulit lang naman yan, guys. Then, support. Tapos, breakout structure. Alright. So, dito sa part na to, nakapasok tayo ng DP. Di pa lang ba't na-trigger yung sa taas? Tapos yung dito. May ibang entry pala yan. Okay, this is a GPA 5.1. Alright, 22. Then around 957. Okay. Coach, MetaTrader po ba gamit mo? Yes, MetaTrader nito. Okay, so yan yung entries natin. Save lang natin ito. Then okay. Then save na natin sa data. So ito yung valid natin. So scoring. So in terms of scoring, parang ito baliktad ata ito. Ito pag scoring ito kasi dito, ito yung data. Tapos dito na tayo magkakaroon ng scoring, no? CAD JPY. Tingnan natin yung scoring. So dito ko na siya ilalagay. Baka malimutan pa. Tingnan natin. Okay. Then scoring natin. Naka-add tayo ng 1.5. So lagi nyo unahin yung scoring, guys, no? Okay, CAD. Tama ba yung chinecheck ko? Limutan ko. CAD JPY para, sorry. Okay, CAD JPY. CAD JPY. Save lang natin ito. So, CAD is negative 9.9. JPY is positive. So, still, bullish. Sarap nun. Sarap nun, mga chong. Sabihin, signal yon para still hold tayo ng position. Wala tayong ibang take action kundi continue selling. Yun lang yun, no? So, yung exit plan ko dito, that would be a, ano lang, trail stop lang ako dito. Trail stop, then trail stop, no? So, pag nakita ko na ako ng mga changes sa market, is close sum or cut loss, take profit. So, ito yung mga exit plans natin, nilagay ko na dito. So, coach, thanks to this, naliwanagan sa GP5 application. O, kaya manood lang kayo lagi, tapos magtanong, yun yung pinaka-importante natin dito. So, kaya ginawa ko to, para maging updated kayo.
So currently, magkano na yung profit natin? Ating trades. So 58. Clap, clap, clap. So kung ito-total natin to in pips, that would be a 700 pips, no? So road to 1,000 pips na tayo. So this is good. So at least we focus to gather those data. Then let the data favor to us, no? Based on yung decision making natin. So next, no? So, okay. NCD, JP, CHF. So let's see, no? So yung data natin dito, still strong pa rin ang CHF and then weak ang NCD. And then catalyst natin is yung trade balance, no? Kanina to. Tingnan natin sa NCD. So yung consensus nila is trade balance is saan na yun? 22, 22. Ay, ayan, no? 1 billion, no? So negative 1 billion, no? Yun yung expect nila. Pababa talaga sila. Tingnan natin. Trade balance, NCD. Hello? Minsan di talaga lumalabas to. Minsan lumalabas. Kulit din ito eh. Okay, New Zealand. Okay. Nagbago ng ano nila. Tama ba? Nagbago yung consensus nila. Ang 1 billion ang consensus nila ha. But, no, nag-change sila. So, ito yung importante na nagkakaroon tayo ng mga ganitong data. At least nakita natin yung mga revision sa ginagawa nila. So, dito positive siya. Better than expected. Bigla silang nagbago ng data. Then also yung NCD, no? Ibig sabihin nito, nagkakaroon ng possible recovery ang NCD. So, tignan natin kung magre-reflect siya sa chart, no? Pero before that, kailangan nating i-record to. Baka i-record pa ng iba, no? Yung ating catalyst na to. So, kunin lang natin yan. Then, save. Let's save it. Then, kunin natin yung mga data. Tapos, oops, sorry. Nasaan na yun? Nasaan na tayo? Yung entry natin ng NCDCHF ba yun? Tama ba? Ito. Lalagay natin yan dito. So, at least, itong tulong ng journal natin ay mabilis nating ma-identify ano yung mga nangyayari, no? So, previous niya is negative 1 billion, no? Tapos, pagpalit sila to 2.494 billion, ibig sabihin, 294 million. So, yung actual nila ay 0.699 billion. So, that is a positive. So, kung titingnan natin is this is a bullish, no? So, dito tayo makakapag-identify whichever, kung ano yung pairs na nagkakaroon na ng potential reversal, ano yung mga pwede mangyari niya na sa kanya. So, tingnan natin NCDCHF. So, this one. Okay. So, dito sa part na to, oh, iniwan tayo nito di tayo sinundo. Pero pero late na ata ito nakapasok. Hindi tayo nakapag-adjust. So, okay. Sa pan-opening, supposed to be dapat. So, kung mag-adjust tayo, dito na. Pero dito sa part na to, wala eh. Hindi talaga siya. Hindi siya ganun ka-impactful. Kung papapansin ninyo, yung data ng CHF, kung maganda yung data niya, since nagkaroon ng maganda din na releases ang catalyst ng CHF. Ay maano natin, no? Kumbaga,
magkaroon siya ng laban it compare to others na sobra talagang weak, no? Katulad nito, wala talaga silang kalaban-laban sa CHF. So, unlike sa NCD, in terms of releases ng catalyst, doon natin nakita na balance na sobrang halaga ng fundamentals. Because naka-base doon kung ano yung galaw ng candlestick, no? So, yung mga candlestick na to, this is just the reflection or effect nung naging cost ng mga catalyst. So, yun yung dapat yung tandaan, no? So, dito sa part na to, hindi tayo nakasama sa biyahe ng NCD. So, kung dito na hit yung ating mga positions, supposed to be, dapat meron na tayong 64 pips, no? That's good. Goods na din siya. Okay, from here, ang gagawin natin dito ay mag-adjust lang din tayo, no? So, dito tayo nagkaroon ng momentum. Ito pa rin yung pinaka-magiging baseline pa rin natin in terms of scoring. Then, maghahanap tayo ng panibagong support. This one, meron siya dito. Then, meron na naman siya dito, no? So, ang leveling na natin ay nandito na, no? So, in terms of positioning, gagawin lang natin dito ay adjust natin yung position natin. Here, here, or here. Or anything na pwede nyong gawin ay pwede kayong mag-add ng position, no? Pwedeng nandito pa rin siya kasi you're expecting to correct this, no? May correct pa rin to bago tuluyan siyang bumaba. So, meron mga ganong instances na nangyayari na nagpi-flip, no? Bigla siyang gumaganon, tapos biglang bumababa. So, yun yung mga in-expect natin. Pero this time, kung tatanungin natin dito, hindi ako dito mag-add ng codes because medyo, ano no, pero kung titingnan natin, in dip, so meron siya dito, no? Ayan, hindi lang natin ito nakita kanina. So, tingnan natin. I-read pa rin natin to for the record. So, dito sa part na to, this one, ito, medyo maliit na lang. Okay. Ayun, sumama. So, hindi na trigger yung CGP1 natin. So, technically, mayroon pa tayo dito. So, kung hindi natin to gagalawin, it's either dyan lang siya. So, pwedeng gawin natin dito. Pero dito, pag nag-move tayo ng ganitong positioning, it takes another risk, no, dun sa account natin. So, yun yung kailangan nating i-evaluate, no. Sample dito sa part na to, another GP1 to. So, mag-add ako dito. Stop loss natin ay dito na. Okay. So, update lang natin ito. July 22. Then, 10. 09. So, nag-add tayo dito. Even kahit hindi na-trigger yung ating entry. So, titingnan natin kung makakasabay pa tayo dito sa biyahe ng NCD-CHF. Pero pag continuous pa rin lumakas yung catalyst ng CHF, still bearish pa rin siya. So, CHF, 29 pa yung next niya. So, ito yung data natin.
Di talaga. Malayo pala yung posisyon natin dito. Di talaga na-trigger. Then, ganito na siya. Hindi siya na-trigger pa rin. Tapos, continuous pa rin siya bumaba. So, dito sa part na to, dito na tayo mag-add ng ating scoring. So, lagi nyo tandaan guys, no? Mag-start kayo dito lagi sa scoring. Itong CFX code image na to, dito to sa scoring nito. Yan yung pinaka ano dito. Hindi ko na kasi dinagdagan ng ganito dito sa mga ano, kasi sobrang haba na siya. So, si NCDCHF. So, NCD. So, okay. Tingnan natin yung average yan. Mataas pa rin. Pero kung long term period of time, ano pa rin siya. Terms of scoring. Ayan. Okay, data. So, nag-add tayo ng GP1. Tapos yung ating image. So, ayan na. Updated na tayo. So, ito di ko ito nalagyan. Ba't di ko ito nalagyan kanina? Ano to? CAD JPY pala to. July 22, 2024. Around na 10 na pala, no? Bilis ng oras. CAD negative 9.9. JPY is positive 9.5. A1 bearish. So ito copy ko na lang to, then paste NCDCHF CHF. So NCD lang is 9.9, CHF is 7.5. Okay. Alright, so meron na tayo ditong added code. Save lang natin ito. And yun. 60 pips running. Make sense? Comment nga kayo dyan guys kung nakasabay kayo for the previous trades natin at magkano na yung current profit ninyo. Para makita natin, no? If kumusta kayo as part of our program and nakikinig kayo dito sa live natin. If nakakasabay kayo, ha? Nakasabay lang naman. So, AUD naman. So, meron pa tayong dalawa. AUD na lang. So, 18 din to. Then, unemployment change or rate, no? Ito yung check natin. Anong nangyari? Lumabas na pala to that time. 4.0 tumas, no? So, bearish pa rin. Retail sales mo. So, ano ba to? So, yung data is wala pa. Pero dito is nagko-contraction. CHF, good for recovery na. Tapos ito yung GP1 natin. Tingnan natin kung nakapasok tayo last time. Then, tingnan natin. Ito yung after 19. Ito na siya. Nakapasok tayo. Tingnan natin. AUD CHF. Boom! Ito ba yung ano natin? Sarap nun. Hindi tayo nakapasok na dito. AUD CHF. Where are you? Yun. Wala. Yan. Wala. Dito. Ano? Matandaan mo chart ng AUD CHF.
Ba't wala tong ano? Ay, sorry. Ano bang tinitignan ko? Ay, DCHF nga. Ano nangyari? Anong nangyari? Ah, ito, sorry. Ayan na siya. So, nag-re-entry na ako dito. So, na-trigger yung ating isang isa lang yung na-trigger sa atin dito. Okay. So, dito sa part na to, nag-set na tayo dito ng panibagong entries. So, pwede tayo dito, pwede dun sa taas. Okay, may support dito pero binasag na. So, waiting na naman tayo ng panibagong support. Dito na ako, nag-entry na ako dito kaninang hapon ata ito. Ayan, saktong-sakto. Yung mga entries. So, may support na siya dito. Level 1. Balance. And then supply. So, time. $22. 10:17, no? Kubo, minute lang yung pagitan, ha? Yung chinek natin to last time. Okay, nasa na siya? Baba natin to. Alright. Yan. Okay, na-break na tong area nito. Hay! Nagalaw. So, gagawin ko dyan ay mayroon tayong may na-trigger sa atin. So, pasok tayo ng GP 5.1. Okay, for the record. Okay. So, dito wala tayo na naging trigger. Dito na tayo. Gonna save, sorry. Ano ba? So, GP 5.1. So, scoring natin. Tingnan natin. Kung supported pa rin from AUD. Okay. Negative. GHF 7.3. Lakas, so. Kalakas. AUD CHF. Mahina yung seller. Buyer. So, ayan. Hindi masyadong mahal sa data. Pero, still, strong pa rin yung bearish side niya. Still continue to hold the positions and wait. Okay. All my life I've been waiting for. So, okay, scoring on July around 10:20 p.m. Day 1. AUD is negative 9.9. CHF is positive 7.3. Bearish. Bias natin dito ay bearish pa rin. Save.
Okay, ADJPY. Alright, so dito sa part na to, positive pa rin ito. Okay. Alright, unemployment nila, same as dun sa taas. And JPY, trade balance nila, bullish talaga. So, strong, JPY. Ito yung entries natin. May na-trigger ba dito last time? So, July 18 ito. Then, nag-read tayo ng July 19. So, may na-trigger na. Then, ito na siya. So, wala pa tayong na-add dito na code. So, dito na tayo sa scoring, no? So, unahin natin yung AUDJPY. Pares na din naman to. Insert na lang natin yun. Copyin ko na lang to. Pares lang din naman yan. JPY na lang papalitan. Ang JPY ay 9.9, no? Positive. Lakas. Grabe. So, tingnan natin kung makakapag-add pa tayo or nakapag-add na ako dito. AUDJPY. AUDJPY. Saan na yun ang aking trade din eh? Nasaan ka na ba? Ay, ano gayon? Ay, ho. Are. Boom. Naiwan tayo, my friend. Okay lang yan. Correct na to, correct na yan. Kaya yung balance niya. Okay, support. This is the best support. Ito. Busog. Busog pre. Ba yung nahawakan ko? Ayan. Let's make some updates. Okay, nasa baba na to. So, nakapang-apply na tayo dito ng GP1, GP 5.1. Okay. Hindi na-trigger yung ibang positions natin. So, that's fine. Basta alam natin yung momentum ay pabor sa atin. Okay, save. Okay, goods. Okay, so puro lang to trail stop.
exit plan. So, trail stop. Yun. Goods na. Ano na tayo? 55. So, goods. Running in good. Scoring natin. Lakas USD, no? Lakas na BTC. May na gold. Very side ang gold. Yun. Alright. So, I hope nag-enjoy kayo. At nakasabay kung sakali man. Mm. 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 Okay. Mm. Okay, may tanong dito. Coach, naka-second GP5 na po ako. GP5 pa rin po bang tawag? Yes, GP5 pa rin yun. Kumbaga, yung execution kasi, mga ilang GP5 pa dyan. Yun yung gawin mo. Sa gold trade naman natin. So, hindi ko na nasilip because nag-live na ako. Pero tingnan pa rin natin. Oh, iwanan na tayo guys. Kaya ako nakapagbato ng signal sa GC. But still, no, ganda. Breaking na siya. Incoming mail. Still bearish pa rin siya. Lakas. Basag na to. May na talaga net ko. Oh, sarap na no kung nasabay tayo dito. Okay, so nabato ko na to sa GC kaya lang di na ako nakapagbigay ng data because nagpe-prepare na ako ng live natin. So, pero so far, profit na din naman tayo kanina. All goods na 'yon. Dun sa ating group ng gold bars. Congratulations. Pero dito sa ating minor pairs, kamusta? Tignan nga natin kung meron bang mga nakasabay dyan. Coach, ilang pips points po set nyo sa trail stop? Sa trail stop naman natin, manually ko siya ginagawa, no? So, pag may nakikita akong structure, bagong structure dun ako nagmo-move. Pero pag hanggat wala pa ako nakikitang panibagong structure na nabubuo, and since continuous pa rin naman siya at supported pa siya ng scoring, so magbe-base lang ako lagi sa structure. Structural lagi yung trail stop ko. Marami kasing way or access ang trailing stop loss. Kumbaga meron kang automatic set up mo siya sa ATR, set up mo siya sa pips, or sa indicator, moving averages,
or anything na pwede nyong gamitin, no? But, for me, I'm using the structural. Kumbaga, pag hanggat wala akong nakitang structure, then, di ako mag-move pa ng stop loss. Kasi may mga tendency na pwedeng magbalik siya, magkaroon ng malalim na pullback, then, continuous, saka siya continuous bababa. Pwedeng may stop out na kasi tayo dun eh. So, number one rule naman sa trading stop loss is protect, no? Ipo-protect natin yung stop loss level natin pag nag-risk manage or money management para at least we stay on the trade pa rin. Oh my gosh. Sarap no, no? Ilang pips na to? 200 pips na si gold. Move up. Sheesh. Ayan na. Incoming. Lakas pa rin niya. Saan na? Grabe yun. Ayan na. Pero di ako magte-trade ah. So, supposed to be dapat kung magte-trade ako dito. Dito ako nakasell. Dito sa retracement na to. Then breakthrough, breakout, then boom. So, kung susukatin natin siya, nakabay ako dito kanina eh. Saan ako nakabay? H1 pala tayo, sorry. M30. So, dito ako nakabay. Then, nag-exit na ako kasi naramdaman ko na to. Tapos, from here, kung sell. So, that is a 93 pips. Goods. Sarap na. Ah! Ay, huwag na kayo dyan. Huwag na kayong sumilip dyan. Baka makapitik pa kayo ah. Yan. Pag wala kayong maayos na plan dyan, ay baka mabasag lang yung kanyang entries. So, dun sa tanong ni Sir Lamig, sana na ano yun, nasagot ko yung tanong niya. Tanong pa kayo. Marami pa tayong time, no? Marami pa tayong time. So, last time we discussed yung martingale strategy. Sa tingin niyo, sino naka-attend last time? Yung, Friday ba yun? No, discuss natin or Saturday? Parang Friday ata yun. Na-discuss natin yung martingale. If sulit ba siya na strategy or not, no? Especially pag user ng mga robot. So, kaya ako lang naman na share yun sa inyo because na-experience ko kasi yun eh. I thought na maganda siya and then but eventually medyo hindi siya for long term talaga. May instances talaga no. May experience mo na wala ka talagang talo for a couple of months but pag dumating naman yung point na sobrang laki ng drawdown. Then hindi siya talaga sulit, hindi siya healthy. Or kung naghahanap tayo ng long term na no. Kasi kung isipin natin no, martingale is using the way na against na sa'yo si market. No? Ito lang naman yung pinaka ko doon. Pag hindi mo kasi naiintindihan yung market cycle, katulad ng ginagawa natin. Kaya sa akin, inaral ko talaga, paano ma-reverse yung ganong way on the market goes. No? Ano yung nagpapagalaw sa ganong movement. If yung market, sample dito, kung naka-martingale tayo dito, ibig sabihin nun, naka-buy tayo dito, no? Habang pababa si price, nagbabay pa tayo. Pero dito sa price na to, ang ginagawa natin ay continuous selling because naintindihan na natin si market, saan siya papunta. So, confident tayo, no? So, ito yung pinaka-una nating reading, itong part na to. Ito yung last time, no, na hindi ako nakapasok. Ganda. Anong petsa yung 11? Tingnan nga natin. Anong petsa yung 11? Ang kulit talaga nun. 11 ay Thursday, no? Nag-read ako dito pala. Ayan.
Then, di ako nakapasok. Hindi ako nakapag-sell limit. Supposed to be, dapat meron ako ditong isang entry. Ayan, no? Dito pala yun. Sa part na to. Kasi na-expect ko nga yung possible support dito. So, kung nakapasok tayo doon, ilang pips na dapat sana yung ating hinuhold dyan. So, from here, ito, meron tayo ditong isa. Ito, kasi yung isa dito hindi naman nakapasok. So, kung nakapasok tayo doon, nakapasok tayo ng 324 pips. Imagine that. Sino nakapasok dito? Mag-comment nga kayo dyan guys na kung nabasa nyo to. Meron bang nakapasok dito sa 11 or during the time na na-read ko to, nakasabay kayo? Ganda pa man din ng pagkaano ko nito. Balikan nyo yung market overview ko na July 11. Tapos yan yung makikita nyo. So kung i-compute natin yun, even kahit 0.01 lang yan. Ayan, calculator tayo. Kasi kung i-sample mo, 0.01 multiply to 10 to get the dollar. So, kung meron tayong 324 pips, so that is $324. 324, sorry. 300, so 324 pips, equivalent to $32. Kung point lot size natin ay 0.01. Pero kung nagla-lot size ka ng at least 0.05 times 10, then times 325, so that would be ay $162, no? Yan yung profit natin dun sa movement na yon. Si Sir Lamik nakasabay daw. Nasabayan ko po yung market overview niya po nung nag-risk off ng market. So, congratulations, no? Dun sa part na yun, no? Kung nag-lot size ka ng at least 0.01 o 0.02 or what, makes sense, no? So, kung ita times natin yung $162, so that is a profit of $162 times 58 ngayon ang palitan. Ay, sorry, ang dami naman. 162 times 58. So, that is 9,396 pesos. O, di ba? Ilang araw na trade yun, di ba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 days divided by 7. So, nag-average tayo ng 1,300 pesos per day. So, labas na yun sa average wage ng isang nasa corporate, no? Or sa minimum wage ng nasa corporate. So, dito sa part na to, sobrang napaka-importante nung naintindihan mo paano ka gumalaw sa market or paano mo i-leverage yung positioning mo sa market. Okay? Okay, so yun lang yung pinaka-spot natin, and since nasa risk of movement tayo, bearish side, so that would be BTC, pataas pa to. Tignan natin si BTC. Reading ko kay BTC, pag nanalo talaga si Trump, baka mag 100k na to. May chance, malaki yung chance. Ganda ng mga nakapag-rebuy dito. Ilang pips yun? Ibang, hindi ko makompute pa yung pips ng ano. Tatanggalin ba yung 3? So, 1,470 pips yung movement niya. Ang year to. Nag all time high siya. Ngayong taon, March 14. Nag all time high siya. So, malaki yung chance na babasagin niya pa yan.
Lalo na si, Donald Trump kasi is pro-crypto siya eh. Crypto and Cryptech. Okay, sino pa nakasabay last time? Congratulations. Close ko na nga yung iba. Nalilito na ako sa iba eh. Ang dami. Pero wala naman ako ditong markings. Ito wala. Popopin ko na lang yung mga meron akong markings. NCD, oh grabe. Malakas din si USD, no? Meron din ako nalilito. Ito yung mga trades ko pa nung buying naman to. Full run. Naka-raise on tayo nun eh. Ito yung mga buying ko nung raise on. Ito. July 2 ba? Bull pa lang tayo dun. Yan. May mga trade din ako dito ng gold last time. Hindi ko natanggalin. Okay. Papakita ng panibagong support. AUD. Congratulations. Okay. Ito yung AUD CHF ko. Na-close ko ba? Ito. USD card, lakas oh. Grabe. Puro rublo. Sarap makita. Okay. So, gusto nyo pa bang mag-discuss tayo ng another strategy na titingnan natin if maganda ba or hindi? Gusto nyo ba? Mag-comment nga kayo dyan. Kung if you want to discuss another, like what we discussed dun sa martingale. Gusto nyo pa ba? So, magbibigay ako ng specific strategy na commonly nakikita ko sa market and I tried it before also.
Comment nga kayo dyan kung gusto nyo pa. Meron pa kayong extra time, no? Para gawin. Oops, full charge na. Ang naging phony. Okay. Wow, coach. Yes na yes. Ayan. Sabi ni Sir J. Mark, yes. Sige. Last time, medyo malabo yung ano eh. Yung paint. Ako, bakit ko alam kung bakit. So, saan kaya tayo pwede mag-mark? Try ko sa Zoom. Okay. Na dito na lang alam ko na. Okay, wait lang. Hanap tayo ng tool. Epic. Coach, na-expose po ako sa martingale strat. Di ko gusto yung logic na buy at a premium price. Gusto ko pa pababa market. Ano daw? Coach, na-expose po ako sa martingale strat. Di ko gusto yung logic na buy at premium price tapos gusto pa bumaba market. Okay. Yun nga yung na-discuss natin last time. Yung sinasabi ni Sir Lamik na sample yan nga ito. Ang gusto nila, sample nag-buy ka dito. So, buy yan. Gusto nila bumaba pa ng bumaba yung price kasi magbabay ka ulit dito. So, mag-a-add ka ng lote. Kasi magtitipi ka ngayon sa gitna. Yan, tipi mo yan. So, what if hindi, ito lang yung point ng ano, tapos continue siya bumaba. So, ang pinaka pag-iinitan mo dyan ay yung margin. Marvin. Ba't Marvin? Margin. Ayan. So, margin. Paano kung 50% na lang nung margin mo? So, tendency, mag-add ka ng fund. O kaya, stop out ka na. So, yan yun. No? So, dati din akong, ano yan eh. Kasi pag maganda tong algorithm na to, pag ginagamit mo to sa, ano, kumbaga robot, no? Automatically nagko-compute. Pero kung imamano-mano mo siya, pwede, pero medyo mahirap kasi. But, if hindi mo kasi naiintindihan yung market cycle, eventually, pwedeng ma-fall ka dun sa ganong trap. Okay? So, yun yung inano natin. Diniscuss natin last time. So, dati din ako user nito, pero yun nga, realize ko din na kailangan mo talagang maintindihan yung market cycle para mas makapag-innovate ka ng strategy and ano yung magiging mas magandang or mas magiging okay na gagawin mo in the future. Okay. So, dito sa part na to, hanap tayo ng iba, no? So, ganito naman yung other strategy, no? Nakikita ko din ito sa, most of the trader and nakikita ko din or nagamit ko din ito. Then, also eventually, parang na-share ko din ito sa iba. So, ito naman yung tinatawag nila na breakout, no? So, this strategy also, so, nagkalat din ito sa online. So, papakita ko lang sa inyo, kayo na mismo yung magsasabi kung good ba siya or bad.
Or maganda ba siya for long term or short term, no? Breakout strat. So, sa breakout strat kasi, ang kailangan kasi nito ay volume, no? Volume. Okay? So, sa volume na yan, ibig sabihin niya, naghahanap ka ng at least malakas na paggalaw ng market. It's either hahanap ka ng mas magandang opportunity to trade, no? Especially sa news, no? Pag magkahanap kasi talaga ng volume, dapat may news. So, doon ka magti-trade sa news, no? Ibig sabihin, pag naghanap ka ng volume, news ka pupunta. So, ang mangyayari dyan, ang market will, sample, may schedule ng 8:30 PM na news. Okay, bago pa mamabot ang news ay nagpe-prepare ka na dyan, no? So, ang nangyayari dyan, nagko-consolidate ngayon si market. So, sample, ito yung pinaka-schedule ng news. So, nagko-consolidate yan. So, makaka-form ka ngayon dyan ng resistance, tapos support. So, resista, then support. So, mangyayari dyan, since ito yung news, madalas ito ginagawa sa NFP. NFP. So, ang gagawin natin dyan, or madalas yung ginagawa talaga nila, ay magbabuy dito, then magsisell dito. So, mag-order ng buy stop, then sell stop. Okay. So, madalas trap to eh. Natatrap siya. Kasi minsan, bumababa muna si price, tapos biglang tumataas. Kung na-experience nyo yun, no? Okay, ganun. Tapos, may encounter mo dyan, since nagtitrade ka ng news, ang may encounter mo dito ay slippages. Ang slippage ay, for example, dito nakaset yung stop loss mo, or dito ka nag-sell, no? Sa part na to, dyan yung sell mo. So, since sobrang galaw ng market that time, yung sell mo dapat na nag-trigger dito, ay nandito na. Okay? Na-trigger yung sell mo dyan. Okay lang sana kung continuous bumaba yung price, no? But if bumalik, okay? Minsan naman nangyayari dyan, sideways, buy stop, sell stop, tapos bago pa lumabas yung news, ito yung news, lumalabas na siya ng ganyan, tapos pagdating ng news, biglang pumipitik, tapos babalik. So, kung nag-stop loss ka dito, stop loss ka dito, so entry mo, lahat nag-stop loss. Puro loss. Okay? So, ganun. So, do you think yung ganitong type of strategy is good or bad? Comment nga kayo dyan. Yan, comment kayo. Pag na-encounter nyo to, no? Tapos, kung itatry ninyo, siguro gagana lang to in a specific events, but hindi din siya pamatagalan. Because, um, during that time or period na time, marami kang kalaban, no? May kalaban ka ng slippage, may kalaban ka ng volume, no? Kalaban mo. Kakampi mo yung volume, the same time, kalaban mo din siya. Then news, no? Kalaban mo yung news kasi hindi mo alam, no? Kumbaga blind item yung news eh. Bago siya lumabas, or gagalaw na siya bago pa siya totally lumabas. Kumbaga, nandyan na yung news. Siguro, seconds, 10 seconds, or 50 seconds muna, or 30 seconds muna bago mo ma-recognize yung news na lalabas. Okay. Historically basis coach, low win rate, most of the time, lagari pa yan. Oh, yun na. Experience ni Sir J. Mart. So, ito talaga, no?
So these are the strategies na na-encounter ko, then I enrolled to different tapos para matutunan yung mga strategy. But during the time na parang in-apply ko na siya sa sarili ko, parang hindi eh. Then I discovered a way, no, para yung mga errors na to, yung mga kalaban na to, like news, volumes, and slippages are, kumbaga, na-decode ko na siya, no. Paano mo siya ma-decode, no? Paano natin ma-decode yung news, volume, no? And then, magiging favorable sa atin yung mga position. So, this is, para sa akin, this is a good, but not for long, no? Hindi siya ganun ka pamatagalan. Bad siya in terms of if you don't know how to handle it properly. This is a good, no? Para sa akin, good siya. But, nakadepende pa rin to sa humahawak and dapat meron siyang way on how he can understand the market well at mahanap niya ng mas maayos na paraan yung mga ganong errors, no? Kasama dyan, ha, maraming kailangan i-consider or criteria. Kailangan mo dyan i-consider yung broker na gamit mo, account type na gamit mo, um, capital na gamit mo, lot size na gamit mo, risk management, so on. So, yun, kailangan mo yung gawin, no? So, this strategy, kumbaga, nagamit ko din siya for a couple of months, but time passed by, na-realize ko, okay. But, at the end of the day, sabi ko pa rin naman siya, based on my experience, is this good? But, hindi, um, masasabi ko na pwedeng mababa lang din yung pwedeng mag-succeed using this kind of strategy. So, dapat emotionally ready ka using this. Then, dapat mas meron kang data and alam mo ano yung mga dapat i-adjust during that kind time na nagtitrade ka. Okay! Alright, so I hope that's clear. So, isa na namang sana isang makabuluhang na naman tayo topic ngayon. So, we discussed the martingale strategy, then the breakout strategy. Tama ba yung strategy ko? Yan, mali. So, yan, no? Yan, maraming type of strategy, no, na pwede nating magamit. So, mag-comment yan kayo sa baba kung ano pa yung gusto nyo i-discuss in the future, no? Makikita nyo ba? Sorry, no? Baka maliit. Ba't last time parang malabo? O, ba't dito malinaw? Pag sinusum ko. Malabo siya. Ayun. To discuss this too. Sa akin kasi during the time na kumbaga hinahanap ko pa yung sarili ko, ano ba talaga yung babagay sa ginagawa ko. And ano yung pinaka pwede kong ma-maximize na strategy in the market. And ma-realize mo din yan in through time. Ma-realize mo ano ba talaga dapat yung magbabagay sa'yo. Okay. Itanong pa ba? Magtanong. Magtanong. Yan, tanong kayo guys. Para sasagutin natin yan.
Malapit mag-August. Ito pa lang yung na-record ko pala dito. Ba't may result dito? 12. Parang mali ata yun. Ito pala yun. Trading plan pala yun. Sorry. Dito pala yun makikita. Kung nahihirapan ko yung mag-compute ng ano nyo, positioning, ito yung pinakamalaking help sa inyo. Kasi mabilis nyo lang ma-identify dito yan. Kung magkano lang yung lot size nyo. So kung bago-bago pa lang kayo. Sample yan. 50 pips yung target yung stop loss. Tapos 3 entry. So each entry ay magla-lot size ka ng 0.03, no? Total lot size ng 9, no? Converted na siya. Yan. Tanong. Meron pa bang tanong? Meron pa ba? Malapit na mag-August. Oh my. Go-August na naman. Tingnan nga natin. Ilang weeks ang August? Okay, 5 din. Start siya ng 5. Ito na part na to. July. Tatapos na, oh. So, meron pa tayong 2 weeks. '22 na ngayon, bukas 23, 24, 25, 26. So, sa calendar, pwede nyo itong gamitin. Di ko pa pala ito na-open. Wait lang. Palitan ko pala ito. Wait. I-update ko na lang to sa next version natin. So, okay. Ayan, okay na. So, dito, for example, ginagamit nyo to. August 24. Pwede kayo dyan insert ng data ng fundamentals. Like, for example, yung CAD. So, yung CAD is, meron tayo dyan, inflation rate decision. So, pag kinapin nyo to, paste nyo lang dito. Ay, ba't ganun? Copy. Insert. Paste. So, yan o. Pwede nyo yung gamitin. Pwede nyo din dito ilagay. Paano ka-merge? Okay. Ba't hindi kaya? Alright. Hindi. Hindi ko ma-paste. Ta-type lang pala. So, yung mga schedule, no?
ng rate cuts, pwede nyo dyan ilagay sa ating calendar. Yung mga schedules natin. Then, sa compounding naman, ito no, pag magsiselect kayo ng account type, sample, magiging advice ko lang, sample, ang budget ninyo na target is sa iti-trade ninyo in the future ay at least 5,000 or 50,000 USD no, na prop firm. So, yan yung magiging target nyo, no? $500 per day. So, kung magka $500 per day kayo, punta kayo sa trading plan. Okay. So, $500. So, dito nyo isa-select kung ilan yung i-risk ninyo. Ating 1%. So, meaning to say, ayan, no. So, one lot size yung pwede nyo gamitin na lot size. Tapos, ang stop loss nyo ay 50. Okay. So, pwede nyo naman gawin 100 stop loss. Tapos, 3 entries. Okay. So, magla-lot size kayo ngayon ng 17. Mabilis na lang yung computation. So, ang i-risk nyo dyan, 1:1, 500. Then, yung target profit nyo is kung mag-1:2 kayo, 1:3, and so on. So, ganun lang. Ganun lang kadali ito, no? Yung trading plan natin. So, mag-risk kayo ng 2% kung gusto nyo mas mapabilis. Then, ayun yung lot sizing, total stop loss, 150, 3 entries, 2.22. So, mahit man yung stop loss nyo, at least pasok pa rin dun sa risk level kung magkano lang yung sapat dun sa prop firm accounting nyo. So, nakakompute na yan automatic. Okay. Parehas na yan dun sa computation sa ating account balance sa trading. Okay? So, I guess that would be all, guys. Kung wala na kayong tanong. And I hope nag-enjoy kayo tonight at nakapagbigay ako sa inyo ng another wonderful insight sa market. Okay? So, let's see kung magiging successful yung mga trades natin and mag-continue yung ating momentum. Okay. Peace. Alright. Siguro lahat ng tanong ay nasagot na din naman natin. Alright. Ay, mag-relax.
Ano pala? May gagawin na pala ako sa ano. Check ko nga pala yung email ko sa ano. Kung... Hmm. Hmm. Na-receive meron na akong na-receive na email. Ito na siya. Tingnan ko nga kung pumasok na yung um, yung ano, balance. Na-receive na akong email guys. So, tingnan nyo to. Boom. Ito yung email. Pakita ko sa inyo. Congratulations. Nakita nyo ba? Yeah. Third place. Congratulations. Tingnan natin kung pumasok na yung balance. Hindi pa pumasok. Baka pinaprocess pa nila. Rent car. Ilan pa? Okay. Sa part na to, sobrang nakakaano lang. Yung experience ko dito, ay, sa in terms of execution, maganda. Maganda yung ano nila. Execution. And isa ng reason ko kung bakit ko sinubukan sumali dito is ano eh. Kumbaga bago lang kasi sila eh. And then I hear that they are an institution, no? So, tingnan natin kung tatagal na. Kung tatagal sila and masusustain or mapoprovide yung ano natin, yung needs natin in terms of trading, no? Kasi no-observe ko pa rin sila eh, kung ano yung mga benefits na makukuha natin in terms of different strategy na ginagamit natin sa market. Nakakatuwa lang din na nakikita ko yung ranking at the same time, na-observe ko, no? Kasi nung first week, hindi naman ako kasama sa top eh. But sabi ko, anong nangyayari dito? Kasi yung capital dito na binigay ay 10,000 USD. So I was able to times it for 400%, no? So that is another ano no, so that is another ano no. Kumbaga tinest ko yung sarili ko if kaya ko bang siyang gawin. I made it to the top. But isa lang yung naging ano ko doon eh. Kumbaga objective ko. Gawin ko lang kung ano, i-apply ko lang kung ano yung mga natutunan ko. And ano ba yung mga dapat kong i-consider on trading in this kind of setup. Then eventually, I made it to the top. Then top 3. Para nakaboost pa siya lalo ng confidence because in any account pala no, if you are knowledgeable enough on
the field na kung ano yung ginagawa mo. Even kahit anong ano pa yan, account type, anong account balance. If you know how to manage it well, then wala na siyang ibang pupuntahan kundi mag-grow ng mag-grow. Then back up na lang din yung ano, yung broker na maaanuhan niya. Kumbaga kung saan kayo kabilang or napili niyo yung broker. Kasi yan yung magsusupport sa iyo eh. So if you have the fund to trade directly to the market, then go for it. Pero kung wala naman, you just need to choose the best one para dun sa fund ninyo. No? Kasi hindi dapat basta-basta lang pumili ng ano or mag-deposit sa broker. Kailangan yung i-select which one will help you dun sa goal or target ninyo sa market. Okay, dapat dun pa lang naunawaan mo na agad siya. Kasi pag hindi niyo naunawaan yun, then what will happen next? Okay, nakaka-proud lang din. Na-share ko to sa inyo. And I hope may inspired kayo, no? Kasi skill set yan. Pag nagsisimula pa lang kayo ngayon or kahit matagal na kayo, hindi basihan kung gaano ka katagal eh. Hindi, para sa akin lang, no? Para sa akin, hindi basihan kung gaano ka katagal or gaano ka bago sa trading. Ang pinaka-importante is ano yung na-absorb mo during time na nag-aaral ka. Ano ba dapat yung kailangan yung i-consider bago mo i-continuous yung pag-pursue dun sa goal mo sa trading. Kasi yun yung, kung ano yung naka-insert or na-absorb ninyo simula pa lang, yan na yung dadalhin ninyo eh for the next couple of days, weeks, months, and even sa year, no? Tapos eventually, you will ask yourself, bakit hindi mo pa rin makuha o ma-achieve yung mga gusto mong i-achieve dun sa ginagawa mo. Yun lang, yun yung para sa akin, no? Kasi even kahit 1 week, 2 weeks, months ka pa lang, pag tama na agad yung, ano mo, yung ginagawa mo sa market, then, hindi ka naabutin ng taon para maging profitable sa trading. Para sa akin, no, yun yung based sa experience ko. Then, my opinion, yun yung opinion ko. Pag tama agad, pero pag um, first week, second week, and ano, mali na agad, then magta-trial error ka ngayon. Tama ba to? Okay, igugawin mo ba to? Okay ba yan? And so on and so forth, no? Then eventually, pagdating ng time, na-realize mo, bakit sobrang tagal mo na sa trading tapos hindi ka pa rin okay? Di ba? Para sa akin, yung pinaka-foundation, yung pinakaunang video, yung pinakaunang mapapakinggan mo, yung pinakaunang mababasa mo, yan yung sobrang magtatatak. Kasi yun na yung dadalhin mo na, foundation mo na yun eh. Eh, masasabi mo na din naman yan sa sarili mo. O, para sa akin, no, hindi ko sinasabing sobrang galing ko na, sobrang alam ko na lahat. Lahat naman 'to nasasabi ko based kung ano yung na-experience ko. And kung ano yung gusto kong mai-share sa inyo. Okay, nalobat na yung aking battery. Okay, at yun nga guys, no, I hope nag-enjoy at natuto kayo ngayong gabing ito. Maraming salamat. And if you are meron kayong mga position na dun sa napakita ko sa inyo in trading minor pairs and kung nagpa-profit na kayo dyan,
And gusto ko lang sabihin sa'yo at this is a disclaimer, this is not a financial advice and I'm not a professional na talaga na magbibigay sa inyo on how you can handle your money, no? I'm just showing you, nag-showcase lang ako ng experience and kung ano yung pwede kong ma-share sa inyo. And if you find it helpful para sa inyong sarili, then do your own research pa rin. Gawin nyo pa rin yung sa sarili ninyo before taking action. May demo naman tayo, pwede kayo mag-demo. Practice it. Tapos, if you find it successful dun sa trades ninyo, then apply it to live, no? So, anything in the videos naman online is lagi nyo tandaan that always protect yourself from anything. Okay? Yun lang pinaka masasabi ko. And disclaimer lamang po. Maraming salamat and see you guys. And I hope makapag live tayo bukas. Okay? So, tomorrow, sana hindi na mag-error yung ating at mas mapaaga tayo. Maraming salamat for tuning in and see you next time.